Okay, so building preparation. Ito yun guys, basta sa area nyo, no? So dito napakainit saka mahangin, no? So dyan sa Luzon parang may bagyo, maulan. Musta kayo dyan? Tapos yan yung hudyat para tumaas yung presyo dyan. Dito sa area natin parang walang pag-asa guys, no? So kaya ito, tanim tayo. So before tayo magtanim, set muna natin yung building, no? So konting kembot, malapit na tayo matapos. After nito, drip, set up ng drip. No, so gamit tayo ng auger para mas madali, no? So practical tips paano tumama sa presyo. Paano makabawi. No, so again, dito sa farming guys, lahat ay uncertain. Ay yung certain lang o yung sigurado is yung inputs, napakamahal, walang pagbabago, tumaas pa, no? Yung mga abono, medisina, lahat ay nagsitaasan. Pura na lang sa ating mga pananim, no? Pero again, hindi yan yung bang wala nang pag-asa. So yung buhay na pinili natin, so dapat survive lang, no? So sa akin ito, tanim uli. Sana, no? Sana makabawi, sana makachamba, sana makajackpot, no? Considering dito lampas isang buwan na yung presyo na 15. So yan yung masaklap kasi yung inputs ay walang pagbabago. So sa atin, paano tumama? Tanim lang, tanim lang ng tanim. May awa ang Diyos. Sana pagpapalain itong ating mga ginagawa. I know, di madali kasi yun nga, malaki yung kapital. Dito, inutang natin, naka pre-selling, no? Di natin sinunod yung schedule considering yung presyo ay mahirap. Tapos yung panahon dito sa area natin ay mainit, no? So yung best timing dito sa Ampalaya paano tumama is yung maulan. Yun talaga, no? So tapos na tayo building dyan, yung poste. Tapos dito na lang, no? So 2 days yung paggawa natin ng paglagay natin ng ng mga guod, mga kawayan, no? So paano tumama, again may mga tips na tayo paano makajackpot sa presyo, no? So kailan yun yung best timing na tumama, kailan magtanim, yung mahal ba, tuwing mahal ba o yung mura ba, no? Again sa atin is best timing para sa akin is yung pag medyo malapit na yung tanim mo mamamatay, dapat may kasunod na, no? Dapat pahagdan-hagdan talaga. In that case, mura man o mahal, meron kang ma-harvest. Yan yung importante talaga. Kasi pag sasabihin mo mura, tapos wala ka pang tanim,
So wala, 0-0. So yan yung worst, no? Sa atin, mura man o mahal, tumama tayo, no? Yun nga lang, tuwing mahal, yung harbisa natin hindi gaano kaganda. Pero again, at least, no? At least meron, no? Problema lang sa area natin dito is yung ulan talaga is napaka, yun bang minsan lang talaga, no? Yan yung isa sa worst problem natin. Na of course may mga solusyon na tayong ginagawa, yun nga lang napakalaki yung investment. No, ito, nag-invest tayo ng mga hose. Ano to? 7 bundles. So estimated ko niyan hanggang doon sa taas, parang kulangin pa. No, so 6,000 per roll. Tapos yung mga drip, malaki yung gastos tuwing mainit, no? Dito sa area natin mainit, so malaki, no? So kaya sa atin practical tips, kasi alam mo na yung problema sa area, no? In my case, alam ko na ganito yung area natin, napaka kunti lang yan ng ulan, so dapat may preparasyon. Yun nga lang, napakalaki yung kapital na kailangan, no? So in short, dito napakalaki yung kailangan mong bawiin, no? Kumbaga pag yung presyo na ganun 15-20, mahirap talaga, no? Malulugi at malulugi talaga. So yan yung masaklap, no? Pero again sa atin, tuloy lang, laban lang. I know in God's time, no? Biyayaan din tayo, bibigyan din tayo. Yun nga lang, hindi madali kasi yun talaga yung buhay ni farmer, no? Mahirap, napakahirap, considering lahat ng ginagawa natin ay uncertain na kasi panahon yung kalaban, no? Pero again, sa atin is dapat laban lang, patuloy lang na itataguyod natin para may makain yung pamilya natin, makapag-aral yung mga anak natin. Yan lang naman yung dream natin, bawat isa, no? Dapat meron tayong pangtustos araw-araw, no? So sa atin is patuloy lang, no? Push lang, no? Yun nga lang dito sa farming, malaki yung kapital, malaking sugal, pero I know darating din ng time na bibigyan tayo. Yun nga lang, walang madali, pero again, walang imposible, no? So isa sa mga paraan natin, pinaka the best na paraan paano tumama is yung pagtanim ay hagdan-hagdan, no? Of course, tumama tayo sa mahal, tumama tayo sa mura, and that's life. The worst thing is paano pag mahal tapos wala kang tanim, paano pag mura wala ka namang tanim, na so in short, siguro if you choose the safe side na dapat sa mahal ka lang tatama, pwede naman siguro, pero again di mo talaga kontrolado yung panahon, no? Kasi yung nakikita natin ngayon, bakit napakamura, kasi yun nga, galing El Nino, so lahat may land prep na, so nang umulan tanim lahat, di ba? So yan yung nakikita natin, kaya oversupply of course, no? Tapos maganda yung panahon, ulan init, yan yung maganda sa tanim. Pero dito sa area natin iba, no? So kasi majority dito ay init. Pero susoko na ba tayo? Again, hindi. Tanim lang tayo.
with God's grace and God's blessings, bibigyan din tayo. Of course, again dito, utang to. Naka-presell tayo. Ano pa, 2,500 kilos. Pero yung gasta natin dito ay ano na, lampas 150,000 na. Lahat. No, almost 200k na. Target natin dito 4,000 hills maximum. No? Sana bibigyan tayo ng blessing this time. No, I know di madali. Pero again, walang imposible pag maniwala ka. Walang imposible pag magsikap ka. Walang imposible. Trabahoin mo lang. No? So again, best way, paano tumama? Tanim lang ng tanim. Kung makikita mo yung trend na doon sa area mo, ito maraming nagtanim, walang nagtanim. So pwede yun isa sa mga basihan mo. Tapos again sa akin is number 1 na basihan kasi yung panahon talaga. Pag mahirap yung panahon, yun yung best time magtanim, no? Pag maganda yung panahon, of course sa akin walang ganon eh. Tanim tayo pag sa tingin natin yung ating tanim ay medyo matanda-tanda na. So yan, tanim tayo. Para mangyari niyan, magsimula ka nang mag-harvest dito, di pa namatay yung isa. No, so in short, walang yung pagpasok ng pera ay tuloy-tuloy. No, only lang ngayon napakahirap kasi yun nga yung benta natin, no, yung proceeds natin ay kung may matira man is napakakunti, no? Tapos utang pa. So yan yung masakit. Pero provided yung presyo is medyo okay, of course, madali lang, no? So yun lang. Again, sana kuna ng aral, no? So summarize natin ano tumama sa presyo. Number 1 sa akin, tanim lang ng tanim. Edad ng ampalaya ko yung pagbabasihan ko, saka magtanim na naman ako para yun bang tuloy-tuloy lang yung harbisan. Tapos yung panahon din, no? Best timing makatama sa presyo is yung pahirapan yung panahon. Magtanim ka tuwing napakainit or magtanim ka tuwing napakaulan. No, paano mo yan gawin? So dapat preparasyon, may land prep ka na, no? No, actually yun lang yung basic na ginagawa natin. Paano tumama sa mahal at mura. Hindi lang yan paano tumama sa mahal. Again, tumama tayo sa mura, tumama din tayo sa mahal, no? So yun nga lang, again, mahirap kasi yun nga, malaki yung gasto, malaki yung capital, yung proceeds ay konti, no? So ngayon yung mga tanim natin mahirap, alkanse talaga negative, no? Based doon sa ating mga expenses, considering palipat-lipat tayo, no? Para ma-utilize at ma-maximize din natin yung ating tao. No, so yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupila Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, hugmay, kahibalo, apan ay saba kay manoon pa ko. Daghang salamat and God bless. Thank you Lord. No, so dito na lang na area yung dinalagyan ng puste. Dito na lang paangat. So ngayon ay matatapos natin. Sunday kahapon, September 1, nag-duty yung 4, no? Kasi hinahabol din natin to para mas madali yung trabaho. Dapat ready na yung building.
God bless everyone. Thank you Lord.